May mga pagkakamali tayo sa ating buhay na marahil ay atin ding pinagsisisihan. Pero naniniwala ka ba na pwede mo pa itong maituwid kung ito ay nagawa mo na? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Regine. Sa isang liblib na bayan, lumaki si Regine sa isang mahirap pero matiising pamilya. Ang kanyang mga magulang na sila Mang Alfred at Aling Gloria ay parehong masisipag na tao. Si Mang Alfred ay isang kargador sa palengke, habang si Aling Gloria naman ay naglalabada sa mga mayayamang pamilya sa kanilang bayan. Sa kabila ng kanilang kahirapan, sinikap nilang ibigay ang lahat para sa kanilang nag-iisang anak. Pero hindi tulad ng kanyang mga magulang, si Regine ay hindi kailanman natuto na makontento. Regine anak, halika na at kumain na tayo. Tawag ni Aling Gloria isang gabi matapos maghapong maglaba. Pagod na pagod ito, pero bakas pa rin sa kanyang mukha ang saya dahil sa kabila ng lahat, nakapagkain siya ng simpleng hapunan. Isang mangkok ng sinigang na may konting baboy at maraming kangkong. Pero sa halip na maupo sa hapag, nakasimangot si Regine habang nakasandal sa pintuan ng kanilang bahay. Ito ulit ang ulam natin, Nay. Reklamo niya. Kangkong na naman. Wala na bang iba? Napatingin si Mang Alfred sa kanyang anak habang inaabot ang kanyang kutsara. Pasensya ka na anak. Hindi sapat ang kinita ko kanina sa palengke. Pero huwag kang mag-alala. Babawi na lang tayo bukas. Bumuntong hininga si Regine at tumalikod. Ayoko niyan. Hindi ako kain. Regine! Tawag ni Aling Gloria. Pero hindi man lang siya nilingon ng kanilang anak. Pumasok ito sa kanyang maliit na silid at malakas na isnara ang pinto. Natahimik ang mag-asawa. Hindi nila maintindihan kung bakit ganito ang kanilang anak. Habang sila ay nagpapakahirap para sa kanya, tila ba hindi niya ito pinapahalagahan. Napalaki ba natin siya ng mali, Alfred? Tanong ni Aling Gloria habang pinupunasan ang kanyang luha sa kanyang pisngi. Hinaplos ni Mang Alfred ang likod ng kanyang asawa. Hayaan mo na, Gloria. Bata pa siya. Baka hindi pa niya naiintindihan ng lahat. Pero hindi na bata si Regine. Dalaga na siya. 18 taong gulang. May matangkad at balingkinitang pangangatawan at mayroong malaanghel na muka. Hindi na nga nakakapagtaka na maraming lalaki sa kanilang bayan ang nauhumaling sa kanya. Pero sa halip na magustuhan niya ang mga ito, nilalayuan niya sila. Ang gusto ko mayaman. Madalas niyang sabihin sa kanyang kaibigang si Liza. Ayoko nang mahirap tulad ng buhay namin. Ang gusto ko lang talaga maging mayaman. Gusto ko ng mayamang lalaki. Si Liza ay matalik niyang kaibigan mula pagkabata. Pero magkaiba ang kanilang pananaw sa buhay. Si Liza ay masiyahin at kontento sa simpleng buhay. Samantalang si Regine ay palagi naghahangad ng higit pa. Regine, hindi naman masama ang mangarap. Wika ni Liza isang hapon habang sila ay naglalakad pauwi mula sa kanilang eskwelahan. Pero hindi naman yata tama na maliitin mo ang mga mahihirap. Hindi naman lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera. Tsaka yung buhay na meron tayo ngayon, hindi naman ito ang pinili natin. May kanya-kanya tayong kwento at landas. Talaga ba? Sarkastikong sagot ni Regine. Tingnan mo nga ang pamilya ko. Magkano ba ang kinikita nila sa isang araw? Puro paghihirap. Pero anong napapala nila? Kahit kailan, hindi ko hahayaan na magdusa ako katulad nila.
Ayoko ng buhay nila. Napailing ang kanyang kaibigang si Liza. Pero hindi na nga lamang siya nagsalita. Alam niyang kahit ano pa ang gawin niya, hindi magbabago ang pag-iisip ni Regine. Isang gabi, dumating si Regine sa kanilang bahay na mayroong dalang bagong bag at sapatos. Halatang mamahalin ito at hindi pangkaraniwan. Napansin nga ito kaagad ni Aling Gloria at agad siyang nagtanong, "Regine anak, saan mo nakuha ang mga yan?" Ngumiti si Regine at umupo sa kanilang maliit na upuan. "May nagbigay sa akin." "Sino?" tanong ni Mang Alfred. Kita sa mukha ang pag-aalala. "Isang manliligaw ko." Sagot niya na walang pag-aalinlangan. "Alam niyo ba kung gaano ito kamahal? Sobrang mahal ng sapatos na ito. Halos 2 buwan niyo ng sweldo." Hindi makapagsalita si Aling Gloria. Nilingon niya ang kanyang asawa na tila nagpipigil ng galit. "Regine, hindi mo kailangan tanggapin ang mga bagay na yan mula sa iba. Alam mo naman sa panahon ngayon anak, hindi natin alam kung anong kapalit ang hinihingi nila." Mahinahong sabi ni Mang Alfred. Natawa si Regine. "Tay, wag kang makaluma. Hindi naman lahat ng lalaki may hinihinging kapalit." "Regine, hindi ito tungkol sa pagiging luma o bago. Anak, sana matutunan mo na pahalagahan ang mga bagay na meron ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mayroong darating na magbibigay sa iyo ng luho. Darating ang araw, ikaw mismo ang kailangan magsikap para makuha ang gusto mo." Pagsabat muli ng kanyang nanay ni sa Aling Gloria. Pero hindi nakinig si Regine. Sa kanyang isipan, ang tanging paraan para makatakas sa kahirapan ay ang maghanap ng lalaking mayaman. Isang lalaki na magbibigay sa kanya ng buhay na karapat-dapat lamang sa kanya. Kinabukasan, habang nasa palengke si Mang Alfred para magtrabaho, nilapitan siya ng isang lalaki na hindi niya kilala. "Ikaw ba ang tatay ni Regine?" tanong ng lalaki. Nakataas ang isang kilay. Opo. Bakit po?" sagot ni Mang Alfred. "Sabihan mo ang anak mo na lumayo sa anak ko na si Andrew. Hindi siya bagay sa kanya. Ayoko nakikita ang anak ko na may kasamang mahirap." Madiing sabi ng lalaki. Napakunot ang noo ni Mang Alfred. "Pasensya na po, pero hindi ko po alam ang sinasabi niyo." "Uulitin ko, sabihan mo ang anak mo ha?" sabi muli ng lalaki bago lumakad papalayo. Kinagabihan, kaagad na nga rin kinausap ni Mang Alfred ang kanyang anak na si Regine. "Regine, sino si Andrew?" tanong niya habang nakaupo sa harap ng hapagkainan. "Si Andrew?" ulit ni Regine. Nagkukunwaring walang alam. "Bakit niyo naman po natanong?" "Anak, may lumapit sa akin kanina. Tatay daw siya ni Andrew. At sinabi niya sa akin, layuan mo raw ang anak niya." Sagot ni Mang Alfred. Natahimik si Regine. Alam niyang isang malaking problema ito. "Hindi ako lalayo sa kanya tatay. Mahal niya ako." Matigas niyang sagot. "Regine, hindi sa lahat ng pagkakataon ang pagmamahal ay sapat. Kung talagang mahal ka niya, bakit naman kailangan na ipagtulakan kang lumayo? Bakit hindi kanya kayang ipagtanggol sa mga magulang niya?" Ani naman ni Aling Gloria. Napatayo si Regine. "Dahil mahirap tayo. Dahil hindi nila ako matanggap. Dahil sa kahirapan natin. Dahil sa mga trabaho nyo.
Napasinghal na nga rin si Mang Alfred sa sinabi ng kanilang anak. Regine, tanggap mo ba ang sarili mo? Tanong nito. Natigilan si Regine. Anak, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Pero kung itinatakwil mo ang sarili mong pamilya para lang sa isang marangayang buhay, baka sa uli, ikaw rin mismo ang mawalan ng halaga sa sarili mo. Dagdag ni Aling Gloria. Napatingin si Regine sa kanyang nanay. Gustong-gusto niyang sumagot. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may katotohanan ang sinasabi nito. Pero hindi siya maaaring sumuko. Ano man ang sabihin niyo, hindi ako magpapatalo. Matigas niyang sagot. At sa kanyang puso, mas talo niyang ipinangako sa kanyang sarili na hindi siya mamumuhay sa kahirapan. Pero hindi nga niya alam na sa bawat takbang niya palayo sa kanyang pamilya, isa palang trahedya ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Sa mga sumunod na buwan, lalong naging mapagmataas si Regine. Hindi na nga siya bumabalik sa bahay ng maaga. Palagi lamang kasama ang kanyang mga kaibigan na sanay sa marangayang buhay. Sa kanyang paningin, hindi siya nababagay sa kahirapan. Regine, hindi ka na halos umuwi ha? Puna ni Liza isang hapon habang sila ay naglalakad sa isang parke sa bayan. Napangiti si Regine. Hawak-hawak ang mamahaling bag na ibinigay sa kanya ni Andrew. Isang mayamang binata na naging kanyang kasintahan. Ano naman kasing gagawin ko sa bahay? Wala namang bago doon. Mas gusto ko nasa labas kasama si Andrew. Mas masaya ako at masarap ang buhay. Sagot niya. Regine, sigurado ka ba talaga? Mahal ka ni Andrew? Mahal mo rin ba siya? Tanong ni Liza. Halatang nag-aalinlangan. Napahinto si Regine at tinitigan ang kanyang kaibigan. Ano ba yung tanong mo? Siyempre naman, mahal ko siya. Napailing si Liza. O mahal mo lang siya dahil sa pera niya? Nanlaki ang mata ni Regine. Liza, hindi naman ganun. Pagtatanggol niya. Pero hindi maikakaila na sa bawat paglabas nila ni Andrew, siya mismo ang nagtutulak sa binata. Nabilhan nga siya ng mga mamahaling gamit. Andrew, gusto ko ng bagong damit. Ayoko na ng luma kong damit. Gusto ko yung mahal. Sige love, bibili tayo bukas sa mall. Tsaka Andrew, nagugutom na ako. Gusto kong kumain sa mamahaling restaurant. Nakakasawa na kasi mga karinderya eh. Walang problema love. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Ang pagiging magastos na Regine ay hindi naging hadlang para kay Andrew. Pero lingid sa kaalaman ng dalaga, palihim na palang hindi dito sang-ayon ang pamilya ng binata. Isang gabi, inibitahan ni Andrew si Regine sa kanilang mansyon. Sa wakas, makikilala na nga niya ang mga magulang ng kanyang kasintahan. Suot ang pinakamaganda niyang damit. Inakala niya na magiging maayos ang lahat. Pero noong makarating na nga siya sa malawak at marangayang bahay ng mga ito, ramdam niya ang malamig na pagtanggap sa kanya. Ikaw pala si Regine. Wika ng mami ni Andrew, si Mrs. Alcantara, habang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Opo ma'am. Sagot niya na may pilit ng ngiti. Napangisi ang babae at tumingin sa asawa nito na si Mr. Alcantara na hindi man lang umingiti kay Regine. Habang kumakain, ramdam ni Regine ang bigat ng kanilang titig. Hindi niya alam kung dahil ba sa paraan niyang kumilos o sa simpleng katotohanan na galing siya sa mahirap na pamilya.
Regine, malamig na wika ni Mr. Alcantara. Ano ang plano mo sa buhay? Sa tanong na ito, biglang napapigla si Regine bago sumagot. Gusto ko pong magkaroon ng magandang kinabukasan. At paano mo balak gawin yun? Tugtong naman ni Mrs. Alcantara. Nakataas ang mga kilay. Napatingin si Regine kay Andrew. Naghahanap ng suporta. Gumiti naman ang binata, pero hindi nagsalita. Ano po? Gusto kong maghanap ng magandang trabaho. Sagot niya. Napangisi si Mrs. Alcantara. At paano mo nahanap ang anak ko? Isang magandang trabaho ang maging kasintahan ng mayaman? Yan ba ang trabaho mo? Napahiya talaga si Regine sa sinabi ng nanay ni Andrew. Alam niyang sinasabi nito na ginagamit lamang niya si Andrew para sa pera. Mami, hindi naman ganun si Regine. Mahal namin ang isa't isa. Pagsabat ni Andrew. Talaga ba? Malamang sa malamang lang kasi. Natutuwa lang sa'yo si Regine dahil binibigyan mo siya ng mga magagarang regalo. Sagot muli ng kanyang mami. Napatayo nga si Regine. Hindi po totoo yan. Mahal ko po si Andrew. Hindi lang dahil sa pera niya o sa yaman niyo. Hindi pa nga tapos si Regine sa kanyang pagsasalita. Biglang nagtaas ng kamay si Mr. Alcantara. Tama na to, Andrew. Gusto kong makausap kita sa opisina ko. Ngayon na! Napatingin si Regine sa kanyang nobyo. Nakita niya ang pag-alinlangan sa mukha nito. Pero tumango ito at tumayo. Habang si Andrew ay pumasok sa opisina ng kanyang daddy, naiwan si Regine sa pagkainan kasama si Mrs. Alcantara. Hindi ka nababagay sa anak ko. Diretsa ang sabi ng ginang. Pero hindi pa ako tapos magsalita. Regine, hindi kami baliw. Hindi ka mahibang. Alam ko, ginagamit mo lang ang anak ko para sa sarili mong kapakanan. At hindi ko hayaan na sirain mo lang ang buhay ng anak namin. Muling sabi ni Mrs. Alcantara. Hindi ko po siya sinisira. Giit niya. Napangiti si Mrs. Alcantara. Kung mahal mo talaga ang anak ko, aalis ka na ngayon. Hindi kita hayaan na maging parte ng pamilyang ito. Halos gusto nang lumuhan ni Regine. Pero hindi niya ipinakita ang kahinaan niya. Hindi siya maaaring sumuko. Mawalang galang na po. Pero si Andrew ang pipili kung ano ang gusto niya. Matapang niyang sagot bago tumalikod at lumabas ng mansyon. Ilang araw ang lumipas, hindi na nga nagpakita sa kanya si Andrew. Sinubukan ni Regine na tawagan siya, pero hindi sumasagot ang binata. Pero noong isang araw, sa wakas ay nagkita na rin sila. Halatang malungkot si Andrew. Andrew, ano ba nangyayari? Tanong niya habang nakaupo sila sa isang parke. Huminga ng malalim ang binata bago nagsalita. Regine, hindi ko kayang ipaglaban ka. Mas importante sa akin ng mga magulang ko. Nanlaki ang mga mata ni Regine. Ano? Anong ibig mong sabihin? Pinipilit ako nila mami at daddy na layuan ka. Kung hindi, pati ako, mawawalan ako ng mana. Sagot ni Andrew. Pero Andrew, hindi ka ba naniniwala sa pagmamahalan natin? Mahina niyang tanong.
Tumungo si Andrew. Mahal kita, Regine. Pero hindi ko rin kayang talikuran ang pamilya ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Regine. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Galit, lungkot o takot. Nagpapakatotoo lang ako. Pasensya na, Regine. Dagdag ni Andrew. Noong mga sandaling yun, natupad na nga ang kanyang kinakatakutan. Ang muling maiwan. Umiiyak na umuwi si Regine sa kanilang bahay. Pagkapasok niya, nadatnan niya na nagluluto si Aling Gloria, habang si Mang Alfred naman ay nag-aayos ng lumang lamesa. "O Regine, anak, ano nangyari?" Gulat na tanong ng kanyang nanay. Hindi siya sumagot. Umupo lamang siya sa isang sulok. Tahimik na lumuluha. Lumapit si Aling Gloria at hinaplos ang buhok ng anak. "Nasaktan ka ba, anak? Ano nangyari sa'yo?" Tumango siya. Hindi kayang magsalita. "Wala kang dapat pagsisihan. Kung hindi kanya kayang ipaglaban, hindi siya ang tamang lalaki para sa'yo." Mahina, pero puno ng pagmamahal na sabi ni Mang Alfred. Lalong napagulhol si Regine. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na wala na nga siyang matatakbuhan. Sa kanyang desperasyon, hindi na kanya napansin na mayroong isang bagay na nagbabago sa kanyang katawan. Isang bagay na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi pa niya alam, pero sa kanyang sinapupunan, may isang buhay na nabubuo. At ang pagkawala ni Andrew ay hindi lang ang pinakamalaking problema niya. Dahil malapit na nga niyang maranasan ang isa pang pagsubok na hindi niya kailanman inakala. Matapos ang masakit na paghihiwalay nila ni Andrew, tuluyang nagbago ang mundo ni Regine. Noong una, akala niya ay simple lamang ang lungkot na kanyang nararamdaman. Isang sugat na kayang gamutin ng panahon. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napansin na nga niya na unti-unti nagbabago ang kanyang katawan. Madalas na nga siyang mahilo, madaling mapagod, at nagsimulang magkaroon ng kakaibang hilig sa mga pagkain. Hanggang sa isang umaga, habang nasa pagkainan silang mag-anak, bigla na nga lamang siyang tumakbo patungo sa banyo at sumuka. Nagkatinginan sila Mang Alfred at Aling Gloria, puno ng pagkaalala sa kanilang mga mata. "Regine, anak, ano nangyayari sa'yo?" Tanong ng kanyang nanay habang hinahaplos ang likod niya. Hingal na hingal si Regine habang nakasandal sa dingding ng banyo. "Ewan ko, Nay. Masama lang siguro ang pakiramdam ko." Pero sa kanyang isipan, may isang pangamba na hindi niya gustong harapin. Lumipas pa nga ang ilang araw, pero hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam ni Regine. Hanggang sa isang gabi, hindi na nga siya makatiis pa at lihim siyang bumili ng pregnancy test. Sa loob ng kanilang maliit na banyo, nanginginig ang kanyang kamay habang hinihintay ang resulta. Dalawang malinaw na linya. Parang umikot ang kanyang mundo. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o hindi pa rin paniniwalaan ang kanyang nakikita. Hindi ito pwedeng mangyari. Imposible ito." Bulong niya sa kanyang sarili. Nanginginig habang nakaupo sa tiles ng banyo. Pilit niya kinukumbinsi ang kanyang sarili na mayroong mali, na baka nagkakamali lamang ang resulta.
Pero sa kabila ng kanyang pagdududa, alam niyang hindi siya maaaring magpanggap. Siya ay buntis. Kinabukasan, hindi mapakali si Regine habang nasa bahay. Alam niyang hindi niya maaaring itago ito ng matagal. Pero hindi niya rin niya alam kung paano nga ito aaminin sa kanyang mga magulang. Habang nakaupo siya sa lumang sofa, lumapit sa kanya si Aling Gloria na may dalang tinimplang kape. "Regine, anak, may problema ka ba?" Tanong ng kanyang nanay at halatang nag-aalala. Napatingin siya sa kanyang nanay at sa isang iglap, hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang luha. Nay, Mahina niyang bulong. patawad po. Buntis po ako. Halos malaglag ang tasa sa kamay ni Aling Gloria. Anong sabi mo, anak? Buntis po ako, Nay. Muli niyang inulit. Umiiyak na nga ngayon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Alfred. Kita ang pagkalito sa kanyang mukha. Ano tong narinig ko? Hindi alam ni Regine kung paano magsisimulang magpaliwanag. Pero anak, sino ang ama niyan? Malamig na tanong ni Mang Alfred. Si Andrew po. Sagot niya. Halos hindi niya kayang bigkasin ang pangalan ng lalaki na iniwan lamang siya. Napabuntong hininga si Aling Gloria at naupo sa tabi ng anak. Regine, anak. Paano natin ito haharapin? Napailing si Mang Alfred. Halatang nagpipigil ng galit. At ano na ang balak mong gawin ngayon? Napayuko si Regine. Hindi ko rin po alam. Nay, hindi ko alam. Nakipag-usap ka na ba kay Andrew? Tanong ni Aling Gloria. Umiling siya. Hindi ko po alam kung paano. Pagkatapos nangyari sa amin, paano ko siya harapin? Paano ko sasabihin? Nako Regine, hindi mo ito kayang harapin na mag-isa. Kailangan malaman ni Andrew ang tungkol dito. Mahina, pero puno ng lungkot na sagot ng kanyang nanay. Sa kabila ng matinding takot, napagpasyahan ni Regine na puntahan si Andrew. Alam niyang hindi siya makakatulog ng maayos hanggat hindi nga niya ito nasasabi sa binata. Pagdating niya sa malaking bahay ng pamilya Alcantara, nanginginig siyang kumatok sa gate. Ilang saglit pa, lumabas ang isang kasambahay. "May kailangan po kayo, ma'am?" Tanong nito. Nandyan ba si Andrew? Mahina rin niyang tanong. Tiningnan siya ng kasambahay mula ulo hanggang paa bago sumagot. Ay ma'am, wala na po siya dito. Nanlaki ang mga mata ni Regine. Anong ibig mong sabihin? Nasa ibang bansa na po siya. Pinadala po siya doon ng mami at daddy niya. Doon na po nakatira si Sir Andrew. Halos mawala ng lakas si Regine sa kanyang narinig. Pero kailan pa? Ilang linggo na rin po siya doon. Sagot ng kasambahay. Natulala si Regine. Ngayon lamang niya napagtanto na tuloy na nga rin siyang iniwan ni Andrew. At hindi na nga rin niya alam kung ano pa ang kanyang gagawin. Mabigat ang loob ni Regine noong umuwi sa kanilang bahay. Pagkarating niya, agad na nga rin siyang sinalubong ng kanyang nanay. O ano anak? Nakausap mo ba siya? Umiling si Regine. Luha ang yumakap sa kanyang nanay.
Nay, wala na po siya dito. Nasa ibang bansa na siya. Iniwan na niya ako. Napabuntong hininga si Mang Alfred. Regine, ito na ang bunga ng mga maling desisyon mo, ng mga ginawa mo noon. Ngayon, wala kang ibang aasahan kung hindi ang sarili mo. Tahimik lamang si Regine. Hinawakan ni Aling Gloria ang kanyang kamay. Anak, ano man na mangyari, hindi ka namin papabayaan. Pero ikaw mismo, dapat ka rin lumaban para sa magiging anak mo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Regine ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hindi na nga siya makakapagmalaki pa. Hindi na siya makakapaghanap ng yaman mula sa iba. Ngayon, mayroon na ngang isang buhay ang nakasalalay sa kanya. At wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang maging matatag. Lumipas pa nga ang mga buwan. Natutunan na nga rin ni Regine ang buhay na hindi niya kailanman inakala na kanyang tatahakin. Hindi na siya ang dating babae na inuuna ang luho at marangayang pamumuhay. Ngayon, natuto na nga siya magtiis, magpakumbaba, at higit sa lahat ay magtrabaho. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis, kinailangan niya maghanap ng trabaho para makatulong sa kanyang mga magulang. Alam niyang hindi niya maaaring iasa ang lahat sa kanila. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila Aling Gloria at Mang Alfred, biglang nagtanong ang kanyang ama. Regine, may balak na bang magtrabaho? Nagkatinginan sila ng kanyang nanay bago siya sumagot. Tay, gusto ko pong magtrabaho. Pero sino ba naman ang tatanggap sa akin sa ganitong kalagayan? Napabuntong hininga si Aling Gloria. Totoo yun, Alfred. Mahihirapan si Regina maghanap ng trabaho dahil buntis siya. Pero matigas ang panindigan ni Regine. Pero hindi ibig sabihin na hindi po ako susubok, Nay. Kailangan ko pong kumilos. Hindi nagtagal, nakahanap na nga rin siya ng trabaho sa isang maliit na karinderya bilang tagahugas ng pinggan. Hindi ito ang trabaho na kanyang pinangarap noon. Pero ito lamang ang tumanggap sa kanya. Sa unang araw ng kanyang trabaho, damang niya ang mga mata na nakatingin sa kanyang lumalaking tiyan. May mga nagbubulong-bulungan sa paligid. Pero hindi na nga siya nagpatinag pa. Oy, tingnan mo yun, no? Ang bata pa, pero buntis na. Narinig niyang usapan ng dalawang babaeng customer. Wala na bang ibang trabaho nakuha yan? Baka naman iniwan siya ng ama ng bata. Nakakaawa naman yan. Dagdag pa ng isa. Mahigpit niyang hinawakan ang plato na kanyang hinuhugasan. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na pumatol sa mga mapanirang salita. Lumapit sa kanya ang may-ari ng karinderya, si Aling Cora. Isang matandang babae na may matigas na personalidad pero mabuting puso. Regine, iha, huwag mo na lamang silang pansinin. Mahina pero puno ng malasakit nitong sabi. Tumango siya. Salamat po, Aling Cora. Wala naman po silang alam sa pinagdadaanan ko. Napangiti ang matanda. Ganyan nga ang dapat mong isipin. Ang mahalaga, may ginagawa ka para sa anak mo. Sa kabila ng panghusga ng ibang tao, pinilit pa nga rin ni Regine na magpatuloy. Nagtatrabaho siya sa araw-araw. Kahit na madalas, sumasakit na nga rin ang kanyang likod at paa. Hindi madali, pero pilit niyang kinakaya.
Lumipas pa nga ang ilang buwan at dumating na nga ang sandali na kanyang kinakatakutan, ang kanyang panganganak. Isang gabi, habang nasa bahay siya at nagpapahinga, bigla siya nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Napasigaw nga siya sa sobrang sakit. "Nay! Tay! Tulong po!" Sigaw niya habang napaupo sa sahig. Agad na tumakbo si Aling Gloria at Mang Alfred patungo sa kanya. "Diyos ko, Regine! Panganganak ka na!" Halos pasigaw na sabi ng kanyang nanay. Nagkukumahog naman si Mang Alfred habang inahanda ang sasakyan ng kapitbahay para dalhin siya sa ospital. Sa loob ng sasakyan, mahigpit na hinawakan ni Regine ang kamay ng kanyang nanay. "Nay, natatakot po ako." Halos lumuluha niyang sabi. "Huwag kang matakot, anak. Nandito lang kami," sagot ni Aling Gloria habang pilit siyang pinapakalma. Sa loob ng ospital, maririnig niya ang sigaw ng ibang nanay na nanganganak din. Ramdam niya ang kaba, lalo na noong lapitan na nga siya ng isang doktor. "Huminahon ka, Regine. Malapit na," sabi ng doktor habang inaayos ang kanyang posisyon sa kama. Sumisigaw na nga rin siya sa sakit. Pinipilit isilang ang bata na wala namang kasalanan sa kanyang mga pagkakamali. Ilang sandali pa, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. "Lalaki po ang anak nyo," ngumiti ang doktor habang iniaabot sa kanya ang maliit na nilalang na siya mismo nagdala sa loob ng 9 na buwan. Habang yakap-yakap niya ang kanyang anak, hindi na nga napigilan pa ni Regine ang kanyang luha. "Anak, patawarin mo ako, ha? Pangako, babawi ako sa'yo." Mahina niyang bulong. Sa loob ng mga sumunod na linggo, pilit na kinakain na Regine ang kanyang pagiging nanay. Hindi madali ang mag-alaga ng sanggol, habang patuloy na naghahanap ng paraan para mabuhay. Pero dumating ang isang panukala mula kay Aling Gloria na nagpalito sa kanya. "Regine, may nagtanong sa akin. Mayroong isang pamilya na gustong umampun sa anak mo." Napatigil siya. "Ano?" "Mabuti silang tao, anak. May kaya sila. At hindi sila magkaanak. Sabi nila, kung ipagkakatiwala mo sa kanila ang bata, may bibigay nila ang magandang buhay na hindi mo kayang ibigay." Para siyang binuhos ng malamig na tubig. "Nay naman, paano kung magagawang ipamigay ang sarili kong anak?" "Regine, mahirap ang buhay. Ayoko makita ka na naghihirap. At ayoko makita ang apo ko na lumalaki din sa hirap." Malungkot na sabi ng kanyang nanay. Kinagabihan, hindi mapakali si Regine. Iniisip niya ang kinabukasan ng kanyang anak. Alam niyang hindi pa siya handa. Habang pinagmamasdan ng kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, bumuhos ang kanyang luha. Alam niya sa kanyang sarili na kailangan na nga niyang gumawa ng desisyon. At ang desisyong yun ay ang babago sa buhay nilang mag-ina magpakailanman. Ang kanyang puso ay tila dinudurog habang iniisip ang sinabi ng kanyang nanay. Ipamigay ang kanyang anak? Para bang isang bagay na basta na lamang ipapasa sa iba. Pero kasabay ng matinding sakit ay ang realidad ng kanyang sitwasyon. Wala siyang maibigay ng magandang buhay para sa kanyang anak. Kahit anong pagsisikap niya, hindi talaga sapat ang kinikita niya sa karinderya. Maging sa kanyang sarili, wala rin siyang tiyak na kinabukasan. Nilingon niya ang kanyang mga magulang
na tahimik na nag-uusap sa tabi. Regine, alam kong napakahirap ng desisyong ito. Pero anak, isipin mo ang kapakanan ng bata. Hindi ito tungkol sa iyo. Hindi ito tungkol sa kung anong mararamdaman mo. Ito ay tungkol sa kung ano mas makakabuti sa kanya. Malumanay na sabi ni Aling Gloria sa kanya. Napayuko si Regine. Mariing pinipisil ang kanyang palad. Pero Nay, paano kung pagsisihan ko to? Paano kung isang araw hanapin ko siya? Pero huli na ang lahat. Mabigat na sabi ni Regine. Napabuntong hininga si Mang Alfred. Anak, ganyan talaga ang buhay. Minsan, kailangan natin magsakripisyo para sa mga mahal natin. Kung pipilitin mo na palakihin siya sa ganitong sitwasyon, mas nakakaawa lang siya. Baka mas maghirap pa siya. Mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa isipan ni Regine, tila mayroong dalawang tinig na nagtutunggali. Ang isa, nagsasabing manatili siya sa tabi ng kanyang anak kahit mahirap pa ang buhay. Ang isa naman, pilit siyang tinutulak na magparaya para sa ikabubuti ng bata. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot ng pisngi ng kanyang anak. Anak, patawarin mo ako. At yun na nga ang naging pasya niya. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mag-asawa na nais mag-ampon sa kanyang anak. Sila Henry at Elena. Mag-asawang nasa edad 40 na, may malaking bahay, at matagal na nga rin nangangarap na magkaroon ng anak, pero hindi pinalad. Habang kaharap sila ni Regine, kitang-kita niya sa kanilang mga mata ang pananabik. Regine, hindi ko mapapaliwanag kung gaano kami kasaya at kung gaano kami nagpapasalamat sa iyo. Malumanay na sabi ni Elena habang nakatingin sa sanggol. Napalunok si Regine. Pilit na pinipigilan ng luha na bumabalot sa kanyang mga mata. Tiyakin niyo lang po na mamahalin niyo siya. Ipangako niyo po yun sa akin. Halos pabulong niyang sabi. Tumango si Henry. Hawak ang kamay ng kanyang asawa. Regine, pinapangako namin. Bibigyan namin siya ng magandang buhay. Hindi namin siya papabayaan. Mamahalin namin siya bilang tunay naming anak. Hindi siya makakaranas ng anumang hirap. Mahigpit na niyakap ni Regine ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Anak, sana maintindihan mo balang araw. Sana hindi ka magalit sa akin. Hindi mo ako kamuhian dahil sa ginawa ko. Noong tuloy nang kunin nila Henry at Elena ang sanggol, pakiramdam ni Regine ay mayroong isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nawala. Parang mayroong piraso ng kanyang puso na iniwan sa mga kamay ng mga tao na hindi niya lubos kilala. Habang papalayo ng sasakyan ng mag-asawa, hindi na napigilan ni Regine ang mapagulhol. Makalipas sa mga araw, pilit niyang pinagkakaabalahan ang sarili. Bumalik siya sa trabaho. Sinubukang ipagpatuloy ang buhay na parang walang nangyari. Pero sa bawat sandali ng katahimikan, bumabalik nga sa kanya ang alaala ng kanyang anak na kanyang isinilang. Ang maliit na mukhang yun na hindi na nga niya mahawakan o makikita pa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay, lumapit sa kanya ang kanyang nanay na si Aling Gloria. Regine,
Anak, kamusta ka? Hindi ko rin po alam, Nay. Sagot niya, nakatingin sa kawalan. Parang hindi ko po alam kung paano pa ako magpapatuloy. Huminga ng malalim si Aling Gloria bago hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Hindi ko masasabi kung kailan ka magiging handa. Pero anak, sana huwag mong hayaan na lamunin ka ng pagsisisi. Ang ginawa mo ay hindi pagiging duwag, kung hindi isang sakripisyo. Pero Nay, parang ang makasarili ko naman. Iniwan ko siya. Paano kung hinanap niya ako balang araw? Paano kung magalit siya sa akin? Alam ko, Regine. Pero ang mahalaga, ginawa mo ito na mayroong pagmamahal sa kanya. At kung darating man ang araw na magkita kayo ulit, harapin mo siya na mayroong katatagan. Mahina pero puno ng pagmamahal na sagot ng kanyang nanay. Pero kahit ano pang paliwanag ng kanyang nanay, hindi pa rin mabawasan ng kirot sa kanyang puso. Lumipas ang maraming taon. Nagsumikap si Regine sa buhay. Nagtrabaho siya ng masipag, nag-ipon, at hindi na nga lumingon pa sa kanyang dating ugali na magkaroon ng interes sa yaman ng iba. Nagsimula nga siya magtayo ng maliit na negosyo. Isang tindahan sa kanilang barangay na unti-unting lumalago. Sa paglipas ng panahon, natuto na nga rin siyang tumayo sa sariling paa. Hindi na nga niya inisip ang paghahanap ng lalaki na mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Sa halip, siya mismo ang nag-ahon sa kanyang sarili. Pero kahit gaano pa nga niya sinubukan na ituloy ang kanyang buhay, may isang bagay pa rin na hindi nawala sa kanyang isipan. Ang kanyang anak. Tuwing gabi, iniisip pa nga rin niya ito. Ano na kaya ang kanyang itsura? Ano na kaya ang kanyang ugali? At kung masaya ba siya? At higit sa lahat, matatanggap pa kaya siya nito kung sakaling magkita muli sila? Habang tumatagal, unti-unting lumalakas ang kanyang pangarap. Hahanapin niya ang kanyang anak. Sa bawat ipon na kanyang nakukuha, inilalaan nga niya ito sa hinaharap. Alam niyang hindi ito magiging madali, pero buo na ang kanyang loob. Dumating na nga ang araw na nalaman niya ang isang balita. Ang kanyang anak ay isa palang mayamang lalaki. At dito na nga nagsimula ang kanyang plano. Magpapanggap nga siya bilang isang labandera sa mismong bahay ng kanyang anak. At sa sandaling yun, sisimulan niyang muli ang kanyang laban. Ang mabawi ang anak na minsan niyang pinakawalan. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, muling naramdaman ni Regine ang kaba na matagal na nga niyang hindi naranasan. Sa harap ng engranding mansyon sa isang eksklusibong subdivision, nakatayo siya sa harapan ng malaking gate. Bit-bit lamang niya ang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit. Isa lang ang kanyang nasa isip, makita ang kanyang anak na Paul ang pangalan. Pero hindi siya maaaring basta na lamang pumasok at ipahayag ang katotohanan. Hindi niya alam kung matatanggap siya ng kanyang anak. Hindi niya alam kung paano ito tutugon sa kanya. Kaya naman naisipan niyang pumasok sa buhay nito sa ibang paraan. Mabuti na nga lamang din ay nataon na naghahanap ng labandera sa mansyon ng kanyang anak. Kaya kaagad na nga rin niyang kinuha ang oportunidad na ito. Agad siyang pumila para sa trabaho, kasabay ng iba pang mga aplikante. Habang naghihintay ng tawag, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Paano kung hindi pa rin siya matanggap? Paano kung mabisto na nga siya?
bago pa man niya magawang makalapit kay Paul. Hindi nga nagtagal, tinawag na rin siya ng mayordoma ng bahay, si Aling Celia, isang matandang babae na matagal na nga rin nagsisilbi sa mansyon ni Paul. "Ano ang pangalan mo?" tanong nito habang binabasa ang aplikasyon ni Regine. Regine po, Aling Celia." Sagot niya ng magalang. "May karanasan ka na ba talaga sa paglalaba?" Kaagad siyang tumango. "Opo, sanay na po ako dyan. Kahit anong trabaho po, kaya kong gawin." Muling tumingin si Aling Celia sa papel. "Mukhang matagal ka nang walang maayos na trabaho ha?" Saglit siyang natigilan, pero agad nagpakita ng tapang. "Tama po kayo. Pero handa po ako magsumikap para lang magkaroon ng pagkakakitaan. Gagawin ko po ang lahat." Pinagmasdan siya ni Aling Celia. Tila sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ilang saglit pa, tumango ito. "Sige, subukan natin. Magsisimula ka bukas. Siguraduhin mong maayos kang magtrabaho. Dahil kapag nagkamali ka, hindi ka tatagal dito." Hindi napigilan ni Regine ang mapangiti. Hindi dahil sa trabaho, kung hindi dahil mayroon na nga siyang isang hakbang papalapit sa kanyang anak. "Salamat po, Aling Celia. Hindi ko po kayo bibiguin." Kinabukasan, maaga siyang gumising bago pa sumikat ang araw. Pumasok na nga siya sa mansyon, dala ang kanyang maliit na bag. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, muli siyang nasa ilalim ng parehong bubong kung saan lumaki ang kanyang anak. "Ito ang mga labada." Tinuro ni Aling Celia ang isang tambak ng damit sa likod ng mansyon. "Diyan ka maglalaba. Pagkatapos, siguraduhin mong maayos na may isasampay mo ang mga yan, ha?" "Opo, Aling Celia." Sagot niya bago sinimulan ng trabaho. Habang sinasabo ng mga damit, hindi niya maiwasang magmasid sa paligid. Ang mansyon ay napakalaki. Mayroong magagarang dekorasyon at malawak na hardin. Ito ang uri ng buhay na ginusto niya noon. Ang uri ng buhay na ipinagkait niya sa sarili niyang anak. Bigla siya nakarinig ng mga yapak. Agad siyang lumingon at nakita nga niya ang isang binata na nakasuot ng napakagandang damit. Matangkad, mestizo at napakagwapo ng itsura. Halos hindi nga siya makahinga sa kanyang nakita. Si Paul, na anak niyang iniwan niya noon, ay nakatayo sa kanyang harapan. Napakagwapo at hindi maikakaila na ito nga ang kanyang anak dahil magkawangi sila. Pero ang mas masakit, walang kamali-malay si Paul kung sino siya. "Sino po kayo?" tanong ni Paul. May bahagyang pagtataka sa kanyang muka. Naramdaman ni Regine ang pagbilis ng tibok sa kanyang puso. Pero pinili niyang pakalmahin ang kanyang itsura. "Ako po si Regine, bagong labandera." "Kayo po pala yun." Sagot ni Paul at bahagyang ngumiti. "Mabuti naman po at may bago kaming tauhan dito. Minsan po kasi, mahirap talaga makahanap ng maayos na kasambahay." Tumango lang si Regine. Pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. "Ano nga pong pangalan niyo ulit?" tanong muli ni Paul. "Regine po, sir." "Wag mo na po akong tawaging sir." Sagot ni Paul na may bahagyang tawa. "Paul na lang po ang itawag mo sa akin." Para kay Regine, kahit simpleng salita lamang iyon, tila nagbigay ito sa kanya ng pag-asa. Sa mga sumunod pang linggo, mas lalo pa nga siya napalapit kay Paul. Dahil sa kanyang masigasig na pagtatrabaho,
Madalas siyang utusan nito para magdala ng inumin o pagkain sa loob ng bahay. Madalas silang mag-usap. Natutunan ni Regine na mahilig pala si Paul sa sining, sa musika at pagbabasa. Napansin din niya na may kabaitan talaga ito, hindi tulad ng ibang mayayamang amo. Sa tuwing magkasama sila, pakiramdam ni Regine ay makakatikim siya ng konti pagmamahal mula sa kanyang anak. Kahit pa alam niya na hindi ito tunay na pagmamahal ng isang anak sa kanyang nanay. Pero sa kabila ng unti-unting pagkakalapit nila, isang tanong ang lagi bumabagabag sa kanya. Kailan kaya niya maaaring ipagtapat ang katotohanan? Isang gabi, habang nasa hardin si Paul, lumapit sa kanya si Regine. "O Ate Regine, nandito ka pa rin pala. Bakit parang may bumabagabag sa'yo? May problema ka po ba?" Tanong ni Paul habang nakatingin sa langit. Huminga ng malalim si Regine. Ito na ang sandali. "Paul, may gusto kasi akong sabihin sa'yo." Tumingin ito sa kanya. "Ano yun, Ate Regine?" Napapikit si Regine. Pinipigil ang kanyang mga luha. "Paul, ako si Regine. Ang tunay mong nanay." Nakita niya ang unti-unti pagbabago sa ekspresyon ni Paul. Mula sa pagtataka hanggang sa pagkagulat at sa huli ay galit. "Ano? Anong kalokohan to?" Bulalas nito. Agad niyang tumayo. "Anak, totoo ang sinasabi ko. Ako ang nagsilang sa'yo. Ako ang nagdala sa'yo sa mundong ito." "Hindi. Imposible yan. Sinungaling ka." Napaatras si Paul. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "So ikaw nga. Ikaw pala ang nagpamigay sa akin. Pinamigay mo ako noon." "Anak, akala ko kasi noon tama ang ginawa ko. Akala ko yun ang makakabuti para sa'yo. Pero pagsisisi ang bumalot sa akin sa loob ng maraming taon. Kaya nandito ako. Binabalikan ka. Hinanap ka." Sagot ni Regine. Lumapit siya kay Paul. Pilit na inaabot ang kamay nito. Pero umatras ang binata. Hindi ko kailanman kayang patawarin ang isang tao na kayang ipamigay ang sarili niyang anak. Hindi na nga napigilan pa ni Paul ang mapaluha din. "Lumayo ka sa akin! Hindi kita kailangan!" At sa sandaling yun, para bang muli na nadurog ang puso ni Regine. Ang kanyang pinakamalaking pangarap, ang muling mayakap ang kanyang anak, ay tuluyang naglaho. Sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, nakatayo si Regine sa harapan ng malaking mansyon. Nanginginig, hindi dahil sa lamig, kung hindi sa sakit na bumalot sa kanyang puso. Sa harap niya, si Paul, ang anak na matagal na kanyang hinanap at inasam na muling mayakap, ay nakatitig lamang sa kanya na mayroong matinding puot at galit. Ang mga mata na minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa, ngayon puno ng hinanakit. "Lumayo ka sa akin," muling sabi ni Paul. Nanginginig ang boses sa galit at emosyon. "Hindi kita kilala. Hindi kita kailangan. Ikaw ang tao na nag-abandon na sa akin. Kaya huwag mong subukan na bumalik ngayon. Dahil maganda lang ang buhay ko." Para kay Regine,
Ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumatarak sa kanyang puso. Pilit niyang pinipigilan ng kanyang luha. Pero hindi niya kayang itago ang sakit. Anak, Paul, patawarin mo ako. Hindi ko kailanman ginusto na iwan ka. Akala ko noon, tama ang ginawa ko. Akala ko, mas magiging mabuti ang buhay mo kung ipapamigay kita. Kung ipagkakatiwala kita sa iba. Pero sa bawat araw na lumipas, sa bawat gabi na nag-iisa ako, walang sandali na hindi kita hinanap. Kaya nga ito, gumawa talaga ako ng paraan para makita ka ulit. Pakiusap niya. Nanginginig ang boses. Hindi mo ako hinanap. Hindi mo sinubukan. Dumating ka lang ngayon na mayroon kang kailangan. Hindi totoo yan, anak. Hindi ako nandito para humingi ng kahit na ano. Anak, gusto lang kitang makilala. Gusto kong bumawi. Wala kang dapat bawian. Hindi ko kailan naman hinanap ang isang katulad mo. Bumagsak ang mga luha na Regine sa lupa. Pinipigil niya ang kanyang sarili na lumapit dahil alam niya na hindi ito ang tamang oras. Alam ko nasasaktan ka. At alam ko, wala akong karapatan na humingi ng kapatawaran. Pero sana, balang araw, matutunan mong unawain kung bakit ko ginawa ang desisyong yun. Mahina niyang sabi. Kahit kailan, hindi ko matututunan na intindihin ang ginawa mo. Iniwan mo ako para sa sarili mong kagustuhan. Isinakripisyo mo ako para sa isang lalaki na iniwan ka rin sa uli. Mariing sagot ni Paul. Sa pagkakataong yun, hindi na nga napigilan pa ni Regine na mas lalong mapagulhol. Kung alam mo lang, anak, kung gaano kita kamahal. Kaya ako ginawa yun dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo. Sana maintindihan mo yun. Kung totoong mahal mo ako, hindi mo ako pinamigay. Matagal silang nagkatitigan. At doon, napagtanto ni Regine na wala talaga siyang magagawa para maibalik ang nakaraan. Ang sugat at dulot ng kanyang mga pagkakamali ay napakalalim na parang madaling maghilom. Isang malakas na boses ang pumukaw sa tahimik nilang pagtatalo. Ano kaguluhan to? Si Elena, ang babaeng umampon at nagpalaki kay Paul. Lumabas mula sa loob ng bahay. Suot nito ang eleganteng nightgown. Ang ekspresyon sa mukha ay pag-aalala at pagkalito. Kaagad na lumapit si Paul sa kanyang inainahan na umiiyak. Mami, siya palang tunay kong nanay. Siya ang babae na iniwan lang ako noon. Pabulong na sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Elena bago niya hinarap si Regine. Ikaw? Ikaw si Regine, ang babae nagsilang kay Paul. May halong galit at pagtataka ang kanyang boses. Tumango si Regine. Walang magawa kung hindi tanggapin ang sitwasyon. Nagkunwari kang labandera para lang makapasok sa buhay ng anak ko? Hindi ko balak manloko. Gusto ko lang siyang makilala. Gusto ko lang siyang makausap kahit sandali. Sagot ni Regine. At pagkatapos, hihingi ka ng pera? Hihingi ka ng kabayaran para sa ginawa mo na pagpapamigay sa kanya? Nagpantig ang tenga ni Regine sa kanyang narinig. Hindi ako nandito para humingi ng kahit na ano. Wala akong ibang gusto kundi ang makita at makilala ang anak ko.
Hindi mo na siya anak. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nagmahal sa kanya mula noong iwan mo siya. Wala kang karapatan na bigla na lamang sumulpot at guluhin ang buhay niya. Nagkasundo na tayo dati. Bakit ngayon nandito ka pa? Muling tumingin si Regine kay Paul. Nagbabaka sakali na magbago ang isip nito. Pero malamig at puno ng hinanakit ang ekspresyon ng binata. Mami, gusto kong umalis na siya sa buhay ko. Ayoko na siyang makita muli. Mahina pero matigas na sabi ni Paul. Para kay Regine, napakasakit ng mga salitang iyon na parang hindi niya kayang tanggapin. Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi. Pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Mahal kita, Paul. Kahit kailan, hindi mawawala yun. Regine, umalis ka na dito. Huwag ka nang babalik pa. Muling sabi ni Elena bago nga sila pumasok sa kanilang mansyon. Alam ni Regine na wala na nga siyang magagawa pa. Marahan siyang umalis dito. Habang naglalakad siya pa uwi sa maliit niyang inuupahang kwarto, hindi niya na nga napigilan ang muling mapaiyak. Patawad anak. Bulong niya sa hangin. Umaasang kahit papaano ay maririnig ito ni Paul. Hindi niya alam kung kailan muling magkikita ang kanilang landas. Hindi niya alam kung kailan nga ba siyang mapatawad ng sarili niyang anak. Pero isang bagay lang ang sigurado. Habang buhay niyang pagsisihan ang araw na iniwan niya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. At sa huling pagkakataon, habang sinisilayan niya ang paglubog ng buwan, tinanggap na nga niya ang katotohanan na minsan ang ilang kasalanan ay hindi na maaaring maitama pa. Minsan, ang kapatawaran ay isang pangarap na hindi na nga matutupad pa. At minsan, ang pinakamabigat na parusa sa isang pagkakamali ay ang habang buhay na pangungulila sa tao na hindi na kailanman babalik pa. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng buhay ng babaeng si Regine. Sa kwentong ito ay pinapaalam sa paghahangad natin ng pansariling kaligayahan at marangayang buhay, maaaring makaligtaan natin ang tunay na yaman, ang mga taong nagmamahal sa atin. Pero hindi lahat ng pagkakamali ay maaaring maitama pa. At hindi lahat ng sugat ay maaaring maghilom sa simpleng pagsisisi. Kahit bago tayo gumawa ng desisyon na maaaring magdulot ng panghabang buhay na sakit at pagsisisi, mahalagang matutunan natin na pahalagahan at ipaglaban ang mga tunay na mahalaga sa ating buhay. Huwag niyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.